takot ako sa kanya. May Ah, trauma nga ako na takot yung isang sigaw pa lang nanginginig na ako. Kasi gano'n siya, eh, yung nananakot ba. May time pa nga na kukuwelyuhan ka gano'n kahit babae ka. oh my God, papatulan niya. Oo. Ano Oh, siya, 'pag under the influence na siya, hindi ko na alam kung ano yung susunod niyang gagawin. action, oo, gagawin. Kaya nagkakaroon ako ng trauma no'n every time na lasing siya tapos under the influence of drugs, yung mga anak ko sasabihan ko na 'yan, "Oh, do'n muna kayo kay Ate Nene," yung ano ko, yung bilas ko. "Punta Ah, muna kayo do'n muna kayo makitulog." Kapitbahay lang naman kasi namin. oo. Kasi inaano ko sa kanila na 'wag silang masaktan. Yeah, of course. Ito yung ano, yung mga panahon na wala ka. How did he take No, it? andun pa ako, andun pa ako. Andun ka pa. Andun pa ako. Pero kasi anytime kasi 'pag gano'ng under the influence of drugs nga siya tapos nakainom, nawawala siya sa sarili. So hindi ko alam kung ano yung puwede niyang gawin sa amin na puwede niya kaming saktan, patayin. Did you not ever parang, napakulong siya para mapalayo siya sa inyo? Actually, napakulong na siya ng kuya niya Ah, because of drugs din. Pinakulong na siya ng kuya niya, kaya lang naawa dun sa bunso namin, hinahanap kasi siya. siyempre So kasi yun. ang mga anak natin nag-i-inventory yan. Nandito naman lahat ng ano ko, mommy, daddy, Mm, 'di ba? Kasi yung bunso ko, ano niya yun, eh, hindi niya napapalo yun, eh, pero yung panganay ko dun, yun yun napapalo niya, pero yung bunso hindi. Kasi si panganay baka sumasagot-sagot at nakikita yung kanyang Oo, ginagawa, nawawalan na rin ng oo, respeto ang ating oo. mga ganyan ano? So, Wow, napakulong siya ng kuya niya because of that then yung drugs. Kaya lang hinanap naman ng bunso namin. So, sabi, so "Nasaan si papa?" Yung feel gano'n. out. O tapos yung tito niya, yung nagpakulong, which is kapatid niya, naawa dun sa bata, so pinalabas ulit. Hmm, So, ang gano'n. hirap niyan ano, dahil rin sa mga bata. Oo, oo. Actually napalayas na rin siya sa amin kasi nakatira kami sa parents ko. So, Ah, yung bahay namin nasa ground floor sila, yung parents ko nasa second floor kami. So, hmm, napalayas na din siya ng tatay ko before kasi nga yun nga, nalaman niya na sinaktan niya yung aking anak. So, napalayas siya at that time. Pero nga bumabalik naman siya kasi yung ano namin, yung gate namin mababa lang. Tapos dun sa ano namin puwede siyang dun sa terrace, oo. na ganoon, oo. Mabait Wow, kasi din ang parents ko. wow. Tapos, okey, so when was the point na okey, naramdaman mo na yun nung 2006, ta's Oo, 2007 nakaalis ka na. What was oo. going through your mind na talagang ito na yung panahon na hindi ka na babalik sa kanya? How did you get your children out of that, dangerous situation? Hindi ba siya Yung nagbago by the way nung umalis ka, hindi ba siya nag-isip? hindi siya Hindi niya ba naisipan na maaaring hiwalayan niya ako, yung gano'n? Wala ba hindi siyang niya alam, hindi niya alam. Kasi really? nung 2006 sinaktan niya kami 'no, Oo, July. Tapos dun na ako nag-start plano na aalis. So oo, sinabi ko nga sa mother ko, kasi kung aalis lang ako tapos mag-stay pa rin sa Pilipinas, susundan at susundan niya kami, eh. So ayun. ang sabi ko sa mother ko, "Nanay," sabi ko, "mag-a-abroad na lang ako," sabi ko, "para at least talagang mapalayo na ako sa kanya." Sabi Yeah, ko. So yun yung decided na talaga ako nung masaktan yung aking panganay, dun na ako nag-decide na proceed hihiwalayan ko ka. na 'to, tapos na. So Kasi nung ako na yung nagwo-work, tapos ako pa magsusundo sa mga bata, ako pa maghahatid ng mga bata, ako pa lahat sa bahay. So anong sense nun? yeah. Para saan pa siya? Ganun ang pakiramdam ko nun, yung para bang Hmm. yung pakiramdam na, "Oh, nasa impyerno na ako pero nandito pa ako sa lupa." Pero So yung yun, mga yun yung turning point naging ko, parent 'no, naging solo 2006. parent ka na rin habang kasama mo rin siya sa bahay, solo parent ka na. Pakiramdam ko solo parent na rin ako habang kasama ko pa rin siya. Ano siya, babysitter? Dagdag dagdag naging Dagdag pangatlong pakain. anak. Pero yun nga, sa'kin okey lang naman, eh, wag lang kami saktan, wag lang saktan yung mga anak ko, wala na siyang trabaho, okey lang sa'kin, kasi kumikita naman ako. O Yeah, hindi siya nagluluto, okey lang, bumibili kami ng lutong ulam ng mga anak ko, kaya hindi ako natutong ano din, magluto. Kasi bumibili na lang kami, pagod na ako sa ano 'no, oo, dadating ako pagod na galing work. So ang gagawin namin, bibili na lang kami lutong ulam, kasi wala na rin tama, akong time magluto. oo, Saturday maglalaban naman ako, yung oo. gano'n. So Oh, gano'n na naging ano namin, set up. oo, mm. So, Kasi tapos nung ano, umalis na ako, hmm, sabi ko, ano lang yung siyempre trabaho sa abroad, pabalik din, may kontrata, gano'n. Pero sa isip ko nun, hindi na ako kailanman babalik, pero iiwan. hindi niya paano yun, hiningi ba niya o paano ipadala? Siyempre knowingly Nagpapadala ako sa nanay ko, hindi siya dinadaan ko sa nanay ko. hindi siya nagalit 'no, kasi siya asawa, eh. Hindi naman siya nagalit, hindi Ah, naman siya nagalit dun. Kasi ah, nag-aambon na naman din siya, eh, kakain siya,
on time, 'di ba? Kakain mga anak ko, kakain din siya. So yung mga bata, sila na iniwan mo sa bahay pa rin ng parents mo? Mm, mm, mm. Okay, so hindi siya Kasi gano'n, dun lang kami nakatira. oo. Okay, so